ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Mabilis na ibinababa mula sa ambulansya ang isang lalaking duguan ng isang binti. Kabangga ng isa pang motorista ang minamanehong motor ng lalaki na sa kasamang palad dead on arrival na. Makalipas ang 3 taon, hindi na raw aatrasan ng naulilang asawa ang paniningil ng hustisya. Humingi po sana ako ng tulong sa resibo. Hindi ko tinitigilan yung kaso kasi hindi pwedeng hindi din siya managot. Hindi pagkakaunawaan ng isang pamilya, lagi na raw nauuwi sa sigawan at pananakit ng babae sa dati niyang mister. Ginugulo ka ba? Hindi naman kami nang guguluhan. Ginugulo ka ba? Ang gulo, nagsimula raw ng bumalik sa kanilang bahay ang dating ilaw ng takanan. Grabe ang violent niya sa akin. Tapos sabihin niya, self-defense niya. Meron ba kung sumapak sa kanya, paratik kong kamay ko, may sakit ako sa puso. Maghilom pa kaya ang malalalim na sugat ng dating one happy family? Hindi ako nagmamatapang! Kaya na huwag ka magregal-tagal ng mga Huwag ka magtatanong po ng namin sa Matuntun pa kaya ang lalaking tinakbuhan di umano ang isang malagim na trahedya sa Samar noong 2022? Abangan mamaya! Nagtamo ng mga pasa at kalmot ng isang lalaki matapos makaalitan ang dati niyang asawa. Ikaw na mga tapang eh! Hindi ako nagmamatapang! Resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangi. Noong 2022, nabangga ng isang motorista ang motor, nalulan ang isang lalaki at kanyang asawa. Namatay ang lalaki at ang babae na iwang may kapansanan. Lumapit sa resibo si Angie Dulay, 26 na taong gulang, sa pag-asang matunton ang lalaking dahilan di umano ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kwento ni Angie, taong 2022 nang maaksidente sila ng kanyang asawa na si Ernesto Montaño sa San Roque, Samar. Nagbiyahe kami ng alas 7 ng gabi. Since maaga pa naman po yun, hindi po kami nagmamadali. Nagulat ako may sobrang liwanag na ilaw. Doon na lang po ako nagulat nung biglang may umano sa amin bumunggo. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na namalayan ni Angie ang pagtilapon sa kanilang motor. Nung tumilapon po ako, pagkabangon ko, doon ko na nalaman na putol-putol na po pala yung buto ko sa paa. Hanggang ngayon, dala-dala pa ni Angie ang iniwang pinsala ng aksidente. Simula po nung aksidente na yun, pang-7 opera na po ito. Patuloy pa rin po akong nagpapagamot. Sobrang hirap po. Normal sana ako. Nakakapagtrabaho sana ako para sa anak ko eh. Kasi bago nangyari yun, may trabaho naman ako eh. Nabibigay ko yung gusto ng anak ko. Tapos ngayon, pinakamasakit sa akin yung kailangan maiwan yung anak ko doon sa Samar para lang asikasuin yung pagpapagamot ko eh. Pero higit sa kapansanan, hindi raw matanggap ni Angie ang pagkamatay ng kanyang asawa noong gabing iyon. Kasi po yung sa paa po niya dito yung naputol sa kanya. Parang nagdideleryo na siya eh, nawawala na siya ng hininga. Pero inabot pa po kami ng hospital. Pastor, pagkaturog. Doon na po, hindi ko na po alam na nawala na siya doon ng buhay. Susunod! Humingi po sana ako ng tulong sa resibo. Alam ko pong makakatulong po kayo. Sa tulong ng CIDG Kamanava, inaksyonan ng resibo ang panawagan ni Angie. Maghilom pa kaya ang malalalim na sugat ng dating one happy family? Hindi ako nagmamatapang! Kaya na huwag ka magregal-tagal ng mga Huwag ka magtatanong po ng namin sa Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso.
Makikita po sa video na ito na may malay pa ang lalaking biktima. Nasa ospital din po ng mga oras na ito ang kanyang asawa. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Pero hindi nagtagal, naging masama na ang kanyang kalagayan. Makikita pa ko sa video na ito na mano-manong ni-revive ng mga medical personnel ang lalaking biktima. Pero hindi nagtagal, idineklara rin siyang dead on arrival. Pastor! November 2022, naging saksi ang National Highway ng San Roque, Samar sa aksidenteng kumitil sa buhay ni Ernesto Montaño. Pastor! At ikinapilay naman ng naulila niyang asawa na si Angie. Yung isang motor ang galing dito, yung isa pumunta dito, nag-overshoot yung isang motor, nagbanggaan sila pumunta dito, sir. Ang suspect na si Roque Montaño, nangako raw kay Angie na tutulong sa mga gastusin sa ospital. Nakasama ko po yung suspect sa isang room sa ospital. Bago siya lumabas ng ospital, sabi niya tutulungan niya ako. Hindi ko na sana siya kakasuhan. Inalaman ko, umalis ng Samar, nagpa-Maynila. Doon na po nagsimula na hindi na po namin siya nakontak. Pero dahil tila tinakbuhan na ni Roque ang kanyang pananagutan, tuluyan na siyang sinampahan ni Angie ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries at damage to property. April 2023, bumaba na ang warrant of arrest para kay Roque, pero naging pahirapan naman daw ang pagtuntun dito. Si Angie, desididong mapanagot ang suspect. Kaya noong June 2024, lumuwas siya ng Maynila para magpagamot at humingi ng tulong sa resibo. Kung may konsensya siya, ibig sana na magtago siya, harapin niya sana ako. Hindi ko rin naman ginusto to. Kung hindi naman niya ginusto yun, dapat gumawa siya ng paraan para makatulong man lang. Humingi po sana ako ng tulong sa resibo, kaya po lumapit po ako sa programa niyo kasi alam ko pong makakatulong po kayo kasi marami na po akong nilapitan higil sa kaso ko. Nitong March 5, inilapit na ng resibo ang panawagan ni Angie sa Criminal Investigation and Detection Group Kamanava o CIDG Kamanava. Nang i-check ang pangalan ni Roque Montaño sa e-warrant system, kumpirmadong kabilang siya sa at-large ng mga suspect sa probinsya ng Samar. Sa e-warrant, ang nakalagay doon is at large siya and MWP, most wanted person, municipal level in Northern Samar. Sa tulong ng isang informant, ibinahagi ni Angie sa CIDG ang lugar kung saan daw nagtatrabaho ang suspect bilang pahinante ng truck. Pero nang manmanan ng mga operatiba ang lugar kasama ang resibo, walang bakas ni Roque sa labas ng compound. Makalipas ang 2 oras, binalikan namin ang lugar. Pero sa pagkakataong ito, kinausap na ng CIDG Kamanava ang bisor ni Roque na nakipagtulungan para masiguro ang pag-aresto sa suspect. Tuturo na lang nila or automatic sa tao nila na ang pakiusap lang nila o sa loob paglabas ng pinagdilitiran. Maya-maya pa, ganap na 6:50 ng gabi, pumarada na ang isang 6-wheeler na truck sa gasolinakan. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? Pinababa ng mga pulis ang pahinante na nakumpirmang si Roque Montaño. Tulog na, tumindig ka. Roque, ikaw? Hindi mo tanyo? Kurado ka? Ngayon, may karapatan ka manahimik, magsawalang kibo. Ano man sabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo sa anong mga hukuman. Pwede lang kung ano. Pagdating sa tanggapan ng CIDG Kamanava, hindi na napigilan ni Angie ang kanyang saloobin. Sa totoo lang po, naawa din ako sa kanya Pero hindi naman siya naawa sa akin Naaawa ako sa'yo, alam mo ba? Tingnan mo yung nangyari sa akin. May batang naulila ng ama. 2 taon na mahigit. Hindi pa rin natatapos yung kalbaryo sa paa ko. Tapos naaawa pa ako sa'yo. Ano ba yan?
Nang makapanayam ng resibo si Roque, walang alinlangan niyang inamin na tinakbuhan niya ang kaso. Pinagsisiyang ko na po yun sir. Napakalapit pong kasalanan ng ginawa ko. Te, pasensya na talaga te. Te, hindi ko naman te sinasadya te. Natakot lang talaga. Hindi man maibabalik ng pagkakaaresto sa suspect ang buhay ng kanyang yumaong asawa, isang hakbang na raw ito para kay Angie na maghilom mula sa sinapit na trahedya. Itong pag-ano ko ng hustisya, para na din to sa kanya eh. Para sa anak ko, para sa amin. Mabuti siyang tao, hindi niya deserve na doon lang mahantong yung buhay niya. Gusto ko lang po ipabot yung pasasalamat ko po sa programa po ng resibo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po madadakip yung suspect. Napakalaking tulong po nun para sa akin. Hindi lang po sa akin yun, para din po yun sa buong pamilya ko. Bangayan at hindi pagkakaunawaan ng dating mag-asawa na uuwi na raw sa sakitan at pisikalan. Nang magbalik sa bahay ang ilaw ng tahanan sa kalip na liwanag, gulo raw ang hatid nito sa kanilang dating masayang pamilya. Mga kalbot sa leeg at pasa sa mata, ito ang mga sugat na natamo ng isang lalaki matapos di umanong bugbugin ng isang ginang sa Quezon City. Tulungan niyo po si Papa. Binugbog po siya. Mga pasa po yan. Ang nanakit, walang iba kundi ang nagbabalik niyang ex-wife. Hindi ako nagmamatapang! Ang dating may bahay, madalas daw maliitin at ismulin si ex-hubby dahil sa kanyang karamdaman. Ang yabang, napakayabang mo. Lalo kang mangisay kapag malaki. Kaya nga eh. Sa cellphone video na kuha ng kanyang anak na si Danica nitong February 27, 2025, makikita ang mga kalmot sa dibdib at pasa sa mata ng stroke survivor na si Danilo Jaime. 59 na taong gulang, may karamdaman din sa puso si Danilo, kaya labis niyang iniinda ang panghihina ng katawan. Ang itinuturo niyang may kagagawan ang kanyang dating asawa na si Yolanda, 54 na taong gulang. Mapasa po yan. Ayan po yung mga damage niya. Ayon sa medical legal ni Danilo, nagtamo siya ng slight physical injuries. Dito po sa may mata niya, may black eye po siya dyan dahil sinuntok po siya ng nanay ko. Tapos dito po sa dibdib niya, may mga natamo po siyang kalmot. Ang gusot na ito, may mas malalim na palang mga sugat na pinanggagalingan. Kwento ni Danica, 5 taong gulang pa lang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Siyempre po masakit, tapos malungkot na dapat may nanay ako na kumakalinga sa akin. Lagi ako nagtatanong bakit ako ang nawalan ng nanay na siyempre, nag-iisang anak lang ako. Taong 2016, nang muli raw nagparamdam si Yolanda sa kanya. Sa pananabik sa kalinga ng isang ina, tinanggap ni Danica si Yolanda nang walang alinlangan. Sa akin na sabi niya uuwi na siya. Tapos meron daw po siyang trabaho dito. Tapos that time, nung habang sa tumatagal, nagkaroon na po ng conflict. Ang pagbabalik ni Yolanda, hindi raw naging masaya para sa buong pamilya. Lasing na lasing siya nung araw na yun. Pinalabas niya po kami sa bahay na umuulan po nung malakas na yun. Tapos ang nangyari po, wala po si Papa nung araw na yun eh. Mula noon, hindi na raw umasa si Danica na maayos pa ang kanilang pamilya. Mahal ko siyempre, nanay eh. Pero sa ngayon kasi, hindi ko pa talaga kayang siyang patawarin. Tinaboy niya kami ng mga anak ko. Parang nawala na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Makalipas ang 7 taon, September 2024, muli raw nagbabalik si Yolanda sa kanilang takanan. Ang pakay raw ng dating ilaw ng takanan sa kanyang comeback. Palayasin sina Danilo, Danica at kanyang pamilya. Ang karapatan mong padla ka. Ha? Magagawa kong paglakan ko yan. Ang yabang, napakayabang mo. Lalo kang mangisay kapag malaki. Kaya nga eh. 20 years naman. Ano inambak niya? Magigibahin ko na rin. gibahin mo yung bahay. Wala kang matirahan. Gibahin na yan. Gibahin mo na. Sa ilang araw na pagtutok namin sa kaso ng pamilya Jaime, nakakuha kami ng resibo. Ang video na ito, kung saan makikita ang pagtatalo-talo ng bawat miyembro ng pamilya. Nagsimula lamang sa verbal na pagtatalo ang away na sumiklab sa loob ng bahay na ito. Kung inyo makikita,
Ang lalaking ito tila ba hinihiklat ng babaeng ito na dati pala niyang kinakasama. Doon po sumiklab ang gulo nang itulak ng babae ang lalaki. Sa unang bahagi ng video, makikita si Yolanda na sinisipa ang asawa ni Danica. Huwag mo sasaktan! Huwag masyadong matapang yun! Umakit ka sa taas! Sinubukang pumagitna ni Danilo sa gulo, pero Ikaw naman matapang eh! Hindi ako nagmamatapang! Pinaliwanag ko siya, huwag kang magtanggal-tanggal dyan. Masyadong nag-ari-arian ka na eh. Mali kasi nakikialam siya. Hindi kita titigilan bukas, hindi ako papasok. Eh ano pa hindi ko papasok? Masyado ka matapang eh. Sige, talaga. Magkarapan tayo bukas. Ay, wag ba akong hamunin? hanggang noong February 27 nitong taon, muli na namang nagkagulo sa kanilang lugar. Ayon kay Danilo, kakauwi lang niya sa bahay at naabutan niyang naglilinis si Yolanda. Galing ko sa tubigan, pauwi akong gabi na yon. Tinanong ko sa pagpasok ko, medyo malinis ang bahay. Asan yung mga gamit? Hindi siya sumagot. Pangalawang tanong, nagsigaw na siya. Bakit ba? Anong problema? Sabi niya, paglapit niyo, bigla niya akong sinapak. Hanggang ang pagtatalo, umabot na raw sa panununtok ni Yolanda. Bigla niya ako sinapak, tapos yung tukig ito, kaya na medyo nalamog yung ulo ko. Tapos tinulak ko sa simento. Tapos sinakal pa ako, kinakalmot ko rito. Pati dito, damay-damay pa lahat nito mga sugat-sugat. Kaya Hindi ako nagmamatapang! kaya na wag kang magrigal-tagal. Napapagod ako sa mga problema dumating sa buhay ko. Ginaganito ako. Tapos nalagdagan pa niya. Pila-pila kong kalagayan ko. Hindi ko alam kung paano kung gagawin. Natunto ng resibo si Yolanda sa bahay na pinag-aawayan ng mag-anak. Pag-amin niya, nagawa lang daw niyang saktan si Danilo dahil inambahan na raw siya ng suntok ng dating asawa. Pagdating niya dyan, hindi ko lang siya pinapalik. Sige, nakatulog na nga ako. Nagbubulong-bulong siya, pero hindi ko naririnig kung ano yung bulong niya. Ang sabi niya sa akin, Yoli, naghahari-harian ka na dito sa bahay na to. Wala kang inambag dito. Pangalawa, sampid ka lang dito, sumama ka sa ibang lalaki. Parang ganun, ma'am. Hindi ko nagustuhan yung sinasabi niya. Ipinakita rin ni Yolanda ang resibo na siya lang daw ang may karapatan sa kanilang bahay. Alam naman po namin na hindi naman po namin sariling pag-aari itong kinatitirikan ng bahay namin. Pero ito po yung katunayan na ako talaga po yung nakapangalan dito. March 4, 2025, nagpasya na ang mag-ama na magsampa ng reklamo sa barangay para sa pananakit at pagpapalayas ni Yolanda sa kanila. Yung tinitirahan niyo pong bahay ay kanino? Ay, sa akin yan po. Kasi ako nagpupundar yan eh. Ginamit lang yung apelido ko yan. Yung lupa kanino? Rights lang yan po. Dapat hindi nila pag-awayan yon. Kasi yun, mag-asawa sila. Conjugal property nila. Kumbaga, sabi natin, ang gumastos doon ay yung lalaki. Pag sinabing gastos ng lalaki, kasal sila as a conjugal property yun. Kung ano yung pag-aari ng lalaki, pag-aari ng babae. Kasi hindi naman nila mana yun eh. March 5, 2025, nagharap-harap na sina Danilo, Danica at Yolanda. Ang harapan, naging ungkatan na rin ng nakaraan. Tapos tinakwil mo yung anak mo, kaysa isa. Sabi mo sa akin, alagaan mo anak mo. Nakikinig ka sa naman sulsul. Dapat hindi ka nakinig. Tapos lumapit yung Pasko, ng daan ng Pasko, sabi ko niya, nak, lumapit ka na lang doon kasi para matapos yung problema natin. Anong ginawa mo? Tinaboy mo sila. Ha? Naghawa yung mga bata, pati mga bata, tinakwil mo. Hindi na napigilang umiyak ng mag-ama dahil sa pagkadismaya kay Yolanda. Gate naman ni Yolanda sa paratang na sinaktan niya si Danilo. Yung lang, nasuninto ko siya, pero yung pananakal, hindi ko po ginawa sa kanya yan. Ang kwento mo, parang magsabi ka ng totoo. Ikaw ang magsasabi ng totoo. Tingnan mo ang ginagawa mo sa akin. Talagang kaltakal mo ko yan, dahil hinila mo ako palabas. Pinaharas mo ko. Tapos ka na. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Nang tanongin siya ng mga lupon tungkol sa pagpapalayas niya sa kanyang mag-ama. Wala naman akong balak siya na ibinta eh. Kasi kung ibibinta ko yun, saan pa ako uuwi? Magtatrabaho ako. Pero si Danica, hindi kumbinsido sa mga sinasabi ng inang si Yolanda. Kasi si Papa inaaway mo. Ako, syempre, nung may sakit sa puso, bilang anak niyan, bababayaan ko ba na ginaganyan mo sa laki ng katawan mo? Hugot pa ng unika iha
Tiniis daw niyang lumaki nang walang inang gumagabay sa kanya. Ilang years ako naghirap. Ako yung nagpakanali sa sarili ko. Tinaboy mo ako. Pinalayas mo ako. Matapos sa mahigit isang oras na harapan, inanyayakan ng lupon ng dating mag-asawa at kanilang anak na magkasundo na. Itong pagharap natin, ayos na po tayo rito, Danilo, Danica. Oo. Naamin ko, nagkasala ko sa'yo, pero ngayon pa lang po, humingi na po ako ng kapatawaran sa iyo. Lalo na po sa anak ko. Maya-maya pa, tila nanaigang panawagan ni Danica sa kanyang ina. Sa huli, nagkasundo rin ang dalawang panig na maninirahan si Danilo sa ikalawang palapag ng bahay habang sa ibaba naman mamamalagi si Yolanda na pagpasyahan na ring maghahanap ng malilipatan sina Danica at kanyang pamilya. Masalamat din ako na nabalik na namin saya at wala nang problema. Anumang gusot sa pamilya, gaano man kasalimuot ang nakaraan o pinaghuhugutan, mas mainam na ituwid sa maayos na usapan at pagpapatawad. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang bayatraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Surangil. Walang lusot ang may atraso.